Hi Aries, January 2026, Happy New Year! Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa unang buwan ng taon. Anong kailangan yung gabay? Mensaheng gabay po. Aries Energy, January 2026, message for you. Para sa mga Aries na maring makapakinig nito, kamusta? Kamusta kayo? Kamusta ang pagpasok ng taon? Sa pagpasok ng bagong taon na ito, anong kailangan mong marinig? Unang buwan tayo. January 2026, Aries, guidance, the Hierophant, Page of Pentacles. Ang dami nito. Subukan lang natin maging straightforward sa messages kasi medyo late na tayo. Tumatalon-talon pa, excited po. Isa-isahin natin. Medyo late na yung upload natin kasi naging busy si Moonchild. Pero sana na-enjoy niyo yung holiday. The Emperor, kayo na to. Aries Energy, Zodiac Sign Aries to. Naka-reverse. King of Wands, reverse, Six of Cups. So, hindi kailangan, hindi na agad okay just because nakabaliktad yung ilang baraha, okay? Kung bago lang po kayo kay Moonchild. Actually, full of energy ang aking nakikita. Grind kung grind. Work kung work ang energy. May ganun ba? Ramdam niyo ba? Ang pagka-busy, parang meron kayo ilang hinahabol na ilang kota or ilang kailangan harapin na proyekto sa trabaho or ilang kliyente. May pagka-busy agad ang unang buwang ito, January, para sa inyo, Aries. And I feel with your cards, the Page of Pentacles, guys, manifestation. Panghawakan nyo na, tanggapin nyo na, ipahayag nyo na. Anything is possible. Ganun yung energy, guys. Very positive po. Full of positive potential, possibilities, opportunities. Walang imposible. Ngayon pa lang, Moonchild parang hindi naman, wala naman. Stay optimistic. Again, manifestation. Stay positive. The Eight of Swords. Gawin nyo kung ano yung pakiramdam nyo ay makapagpapaangat sa inyo. Meron kayong gabay along with your other cards. Hindi kayo nag-iisa. May ilang suporta. Someone nakatataas, your boss, a VIP, a client, an emperor. Ito na kayo mismo kung kayo yung mga negosyante. The King of Wands, yung pagiging boss-like, leader-like yung energy. Yes po. Kayo na to mismo. May pag-level up akong nakikita. Kahit pa sa mga pagkakataon, mababa lang yung enerhiya. For some of you, actually, sabi ko nga, lalo kung alam nyo sa inyong mga sarili po, na nag-push kayo, or patuloy kayong nagpo-push, unang buwan ng taon, grind kung grind, as I've mentioned, eyes on the prize, yun po ay hindi mababaliwala. Ngayon pa lang, maaaring mas maramdaman nyo yung enerhiya ng oportunidad, yung pagpasok sa unang buwan ng taon. Oo. Or ito yung pinaka-advice, pinupush kayo guys ng inyong mga guides na mag-focus kayo sa merong mas pang long-lasting, yung security, mas merong stability, bumuo na kayo ngayon pa lang ng pundasyon, sa kung ano yung mga gusto niyo pang ma-reach. 6 months, a year from now, Aries, walang imposible. Paangatin niyo yung pagiging leader-like, yung leadership role niyo. Okay, yung mga strategic niyong galawan dyan. At walang imposible. Sabi ko nga, alam ko, matamis yun. But I feel astrologically, sobrang mag-a-apply ito, guys. Si Planet Mars, your planet ruler, is currently nasa inyong mga 10th house of career or anything connected. Saan man kayo kumikita, saan kayo higit naglalaan ng enerhiya sa trabaho, pinagkakakitaan.
andyan yung enerhiya, the energy is giving, parang ganun. And I feel, andyan nga yung pagiging nyo motivated, determined, na kailangan meron kayong ma-reach talaga ngayon pa lang na something maganda. Syempre pa, maganda si Venus. Also in your 10th house of career. Venus, the planet of beauty, attraction, may something ganda at talagang nag-iinit. Your career is on fire. First month of the year, 2026. Yes po. So, patuloy lang manlaban para sa pangarap. A-add ko to si Six of Cups. Umangat. So, I feel for some of you, kung naghahanap kayo ng work, or meron kayong inaasahan na work from your past client, or past employer, ganyan, or pagdating sa anything connected sa past. Yes po, I know puro love, puro career, walang love, Moonchild. Ito na nga, i-add ko. Kasi po, nagbibigay din yung mga goal niyo dito Kung ano yung mga minamanifest nyo sa mas practical, maganda po ha, i-claim na natin yan. Mas seryoso kasi or mas magiging seryoso na rin kayo mismo or ang inyong mga kapareha, reversal ang energy, love reading, sige, ihabol natin. Kung hindi mag-apply na merong past employer or workmates, teammates, clients na magbalik para kunin kayo ulit or kumonsulta sa inyo ulit, maaaring ito yung mag-resonate. For some of you, tayo ay general reading pagdating sa love. Gusto niyo yun. Maaaring may magbalik. Magbalik. Connected kasi ito sa past umangat. At paano mong pagbabalik to Moonchild? Maaaring may gustong bumawi. Oo. Angat yung desire na baka naman mabigyan mo ng pagkakataon. Yes, ng second chance. Yes, or merong mag-i-effort. May mag-i-effort na mas mapatatag yung relasyon. So, for some of you, I feel na merong reconciliation, reconnection, or merong pahabol, kahit hi and hello over the net. Anong hi and hello? Pahabol na kamustahan, greetings, since dumaan ang holiday, Christmas season, at ngayon yan magpaparamdam. Yes po, merong mag-i-effort, kahit sa simpleng paraan. Ito yung umaangat na guidance, laban lang, tuloy lang, unang buwan ng taon para sa inyo, January 2026, Aries. Hi Taurus, January 2026, ito na po ang inyong reading. Happy New Year! Ano na? Kamusta na? Grabe na kayo, 2026. Ang bilis ng pagkakataon, late na tayo, pero ilalaban natin. Kuha tayo ng ilang guidance sa unang buwan na ito ng taon, Taurus. Ano nga asahan nyo? Anong ganap ngayong bagong taon? Sa pagpasok ng taon, Taurus, anong kailangan nyong marinig? Message? Guidance, advice para sa mga Taurus. Okay. 7 of Cups. Ang dami. Unang buwan, January 2026, marami. Marami kayong naiisip kahit sa simpleng ideya, plano, overwhelming. Kasi syempre, di ba, unang buwan, parang andyan yung nagiging futuristic din tayo Andyan pumapasok yung mga New Year's resolutions natin. Meron ba? Anong New Year's resolutions nyo, Taurus? Ito kasi yung mga hopes nyo, your wishes, your dreams. Ayan o. Tingnan natin. 3 of Pentacles. 4 of Cups, not 7 of Cups. 7 of Cups. King of Pentacles. Mag-add na lang po ako. Okay. Sasabihin ko pa lang yung work, umangat na. Magpupush na or nagpupush na kayo agad-agad ngayon pa lang
Para saan? Sa mga goals nyo. Sa mga pangarap nyo pa na ma-reach. Very optimistic, positive yung energy na aking nakikita. Although, may pagka low-key, pagod. Napagod ba ngayong holiday season, Taurus? Madami bang ganap? Pero pagpasok pa lang, parang huminga lang kayo ng konti. Ito na naman. Work kong work, grind kong grind. Parang kailangan mag-jumpstart kayo agad-agad into action. Kasi walang option para sa ilan. Kundi ang harapin ang pang-araw-araw na buhay trabaho. Oo, pero ang lawak ng aking nakikita, guys. May pagkainip. Wag kayong magmadali. Iisa-isahin nyo to, ha? Yung mga goals nyo, yung mga plano nyo pa, yung mga long-term plans na binuo na or nabuo na ng ilan, the Four of Cups. Kumbaga, dumaan na kayo sa reflection and nakapag-set na kayo ng intention. Isa-isahin nyo itong trabahuhin, ha? Wag daw po madaliin. Take it easy, wag kayong mainap. The Temperance, naka-reverse as a Taurus, hindi sa nilalahat natin. Pero yung patience, medyo minsan umiiksi. So, haba ng PC, it's a process, guys. Wala namang overnight, andun ka na agad sa goal mo. Or sa gusto mong ma-reach na solusyon. Sa bawat problema or struggle, or gusto mong ma-improve sa iyong buhay. Malawak, marami, alin yun? Maaring meron bang umaangat ngayon na travel goals? Kaakibat ba yun ng mga pangarap nyo? Or meron kayong gusto pang matutunan, mapuntahan, makilala? Parang nagiging, very, sabi ko nga, positive. Parang may pag-expand. Ito pwedeng kusang ihain sa inyo ng universe, guys, ha? Yung mga na-mention ko. Or, kasi ito yung mga messages Or, ito talaga yung nararamdaman nyo na gusto nyong ma-reach unang buwan ng taon. Yung connection, merong reconnection, meron bang magbubook ng trip, travel, kahit long or short distance travel. Parang meron kayong mga gustong kalayaan na maramdaman sa buhay. Yung freedom, yung paghinga. Parang, lalo pa kung nag-apply na medyo napagod kayo nito holiday season. And this time, teka lang, hihinga lang ako, magsiset ako ng mga goals ko na gusto kong mapuntahan pa, travel, or sa pag-aaral ba ito, pagdating sa communication, may ilang learnings, may gusto kayo makilala pa. Ano man ang edad nyo ngayon na? Ayan, Taurus, ha? Pero parang life is too short. Parang ganun yung energy. Gagawin ko na yung mga gusto ko pang gawin. Or pupuntahan ko na yung mga gusto kong puntahan. Kukonekta na ako sa mga taong ito na in a way for some of you, hindi nyo nabigyan ng tuon or hindi nyo napahintulutan ng sarili kasi nahiya kayo, naging mahiyain kayo, or naging secluded kayo. And this time, gusto niyang ma-reach lahat. Ito yung energy kapag unang buwan ng taon, Para ang dami-daming tumatakbo sa isip nyo. Ang daming resolutions. Ang daming gusto nyong pagbabago or ma-improve na makita, ma-develop. Na ang ganda. Hindi yan imposible kung hindi kayo maiinip, guys. Kung hindi kayo maiinip, pagkakatiwalaan yung journey na pwede nyong tahakin. Iisa-isahin to ng walang pressure. Take it easy. Don't be too hard sa inyong mga sarili, Taurus. Isa-isa lang. Again, walang overnight success. Yung mga ambitions nyo, yung goals nyo, walang imposible na yan ay ma-reach. Consistent lang, ha? Pagiging consistent and yung patience. Yun yung susi sa aking nakikita. At eto, add ko na to. Pagdating sa inyong mga faith, ano pa man ang inyong relation, samahan, of course. Patuloy na samahan ng dasal. Yung bawat gusto niyo pa bang tahakin sa inyong buhay. Iba pa rin, di ba? How powerful yung prayer Yes po. Lalo pa sa mga pagkakataon for some na napanghihinaan or mapanghihinaan at one point
this month na, ay wag na nga lang, parang hindi ko naman kaya, hindi ko na to papanindigan. So, andito pa lang tayo, wala pa tayo sa guys, sisimula pa lang ang taon. So, consistency, pagtitiwala sa journey, again, sa proseso, pagtitiwala sa sarili, at of course, yung sa kanya. Pagdating sa inyo mga faith, hold your vision, Taurus. Kung ano yung nakikita nyo kayo, 6 months, a year from now, again, believe. Dream, believe, survive ang atake. Lavarn. Okay, trabahuhin yung mga gusto nyong makita pa na magagandang potensyal, resulta, na hindi imposible, guys, na inyong ma-receive. Okay. Be open din, ang lawak again, or may paglawak talaga ng network or ng inyong isipan, ng pakiramdam, ng mga kaibigan, ng mga suporta sa paligid. Yes po, along the way, meron kayong mga tao na makilala para siyang makapag-ambag. Hindi sa meron tayong hinihintay na something benepisyo sa ibang tao, pero yes, I feel January pa lang, kung magiging open kayo, kahit over the net ito, you will meet the right people at the right time para siyang maging daan, okay, patungo sa mas higit nyong ikasa-success. Patuloy na growth. Yes po. Be inspired, stay inspired sa bawat action decision na pwede mo pang gawin ngayong unang buwan ng taon, January 2026, para sa inyo, Taurus. Hi, Gemini, January 2026, unang buwan ng taon. Kamusta kayo? Happy New Year! Kuha tayo ng ilang guidance advice. Ano nga asahan nyo? January 2026. Gemini energy tayo, guys. Anong kailangang gabay po ng mga tao ito? Ang marinig sa pagpasok ng taon na ito, 2026, guidance po. Message para sa kanila. Gemini, January 2026, mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Agad-agad, no? The Chariot, the King of Wands. Guidance advice, the Star. Manifestation card, the Ten of Wands. Six of Wands. Nine of Pentacles. The High Priestess. Okay. Manifestation card, guys, the Star. Ngayon pa lang. Ito kaka-mention ko lang. From the previous sign, bago kayo. Tayo pa live na live, uurong ko lang sa ating TikTok, pero hold your vision. Ito tayo. Unang buwan ng taon, dito pumapasok yung mga goals nyo, yung hopes, your wishes, the Star. Ano ba yung mga adhikain, hangarin nyo, minamanifest nyo, New Year's resolutions nyo? Yan po ay, of course, dream, believe, survive na naman ang atake natin, starstruck na naman. The Star ay narito, walang imposible. Na yan po ay ma-reach nyo. Sa tamang pagkakataon, guys, ha? Again, wala namang overnight, ando na tayo agad sa resulta na gusto nyong makita or ma-reach. Pero, believe in the impossible, guys. Walang imposible. Again, napakagandang indication yan. Parang kikinang yung mga gusto nyo pang marating sa buhay. Another reminder tayo, bukod sa mensaheng gabay lamang po ang may iwan ng baraha, kung ano man yung umangat dito para sa mga bago, especially, maring ito lamang po yung kondisyon sa sitwasyon na pwede nyong kaharapin, guys. Okay? Kasi umaangat dito, actually, Nine of Pentacles, yung resulta. Yung resulta, yung outcome nating nakikita rito na kay ganda. Of course, at the end of the day, guys, wala po dito, ha? Wala sa mga baraha. Of course, at the end of the day, it's up to you. It will be up to you pa rin. Kung paano nyo to dadalhin, kung paano nyo ipaglalaban ang bataan. Charot. Yung mga pangarap nyo, yung mga minamanifest nyo, sasamahan ito ng effort, ng action. Totoo naman. Ng energy. Andito yon.
Pero andito na, parang binibigyang diin na, nagbigay diin na yung bunga, namumunga kayo, mamumunga kayo, unang buwan ng taon, Gemini. Or ito yung pinaka-advice. Practicality, yung pagiging realistic, money-wise. I'm getting a message dyan na kailangan maging klaro ka rin kung paano ka gumagastos, paano ka naglalabas, lalo kung itong mga nakalipas na nagdaang holiday season ay medyo naging palabas ang mga sitwasyon. May ganun ba? Kung nag-highlight dito, pamilya, yung ilang gastusin sa tahanan, yung pagbibigay. Oo, ganun energy na kukuha ko. So this time, magplano para sigurado or isama nyo ito sa mga wish list nyo, Gemini. Mag-set din kayo ng boundaries kung paano kayo mag-share. I feel for some of you kasi umangat din yung para bang sense of responsibility na kailangan kayong merong maibigay na ang ganda. Pero hanggat kaya, ngayon pa lang unang buwan ng taon, pinapayuhan kayo ng inyong mga baraha to save up. Try to save up. Have a budget. Oo, ito naman napaka-normal na pagpapayo pagdating sa usaping pera. Kasi baka ito po ay parating pa lang. Itong ilang messages na baka meron kayong kailangan mapaglaanan eh. Oo, save for the rainy days, guys. Mag-set kayo ng konting limita sa inyong mga sarili. Lalo pa kung ngayon pa lang, unang buwan ay merong resulta. Ito na, baka may pahabol na holiday bonus. Gusto niya yon. Hindi po imposible yon. Nandito yon, guys. Lalo kung ito, umaangat din yung someone na katataas. Boss-like yung energy. Or kayo mismo ito, yung pagiging entrepreneur nyo, leader-like. Reverse lang enerhiya natin. Pero again, meron at merong something money-making opportunities akong nakikita sa mas tahimik lang na paraan. Medyo private lang, pero ang ganda po. Nagbibigay diin ang kaperahan o yung abundance. Alam ko diretso yun, yes na yun agad, guys, i-claim na natin. Pero, syempre, hindi kumbaga, anong tawag dito, nasa dulo ng aking dila. Bukod sa walang overnight success, hindi naman dapat kailangan overnight yung paggastan ng mga bonus na ito o yung kita. Sabi ko nga, yun yang, mag-set kayo ng boundaries, limitations, ng hangganan. Okay, maging practical yung approach. Hindi sa wala naman talaga tayong control sa kung anong pwedeng maganap sa ating paligid. I feel na meron lang unexpected kasi. Kung hindi man ngayong buwan, kasi ito yung payo pinag-prepare kayo sa ilang gastusin. Ayan, diretso. Kung hindi man ngayong buwan sa mga susunod na yugto na ito, baka may lang unexpected bills, payments, na very normal, highs and lows, usaping kaperahan. At dito, of course, kailangan ready. Okay. Yun lang. Pero, I feel dito din na merong support again. May someone na katataas, may solusyon, resolusyon. Ang bawat pwede nyong pagdaanan. Oo. Hindi kayo nag-iisa. Other messages, may habol natin. Kasi I feel ngayon palang unang buwan, grind din. Ang energy, the 10 of Wands, may ilang bigat. Sabi ko nga yung sense of responsibility, obligation sa family, sa work, sa ilang kliyente. Push kung push. At siyan, umangat yung resulta. Patuloy na merong growth. Hindi po nababaliwala yung bawat pagsisikap mo, Gemini. Paano naman sa love life, Moonchild? The Star. Ayan na, may pag-spark, may pag-bloom ng love life, why not? Pero sa tahimik lang, doon ka rin papasok, medyo private, low-key lang yung energy. Or merong nagmamanifest, meron kayong minamanifest dyan na pag-ibig, meron ba? O meron kayong maisa sa katuparan na
pangarap sa pag-ibig, pamilya, kung kayo may mga anak na rin, why not? Ganun yung nakukuha kong energy sa inyo, guys. Malalim. At may pagka-private. May pagka-mysterious pa nga. Yung enerhiya. Na ako'y medyo hirap bunutin ng messages, the High Priestess. For someone getting a message na mayroong mga secrets. Secret lover ba ito? So, reversal ha. Pwede itong sa inyo mismo or sa isang tao. Merong nagiging mysterious yung datingan sa part mo na hindi ko rin maarok, malalim. On a soul level yung ating nakikita. This is for some, especially single. Okay? Oo. Baka merong nakahide. May ilang feelings na nakahide, pero nag-i-spark, may kilig. Gusto niyo yun, may kilig. Para sa mga couples in a relationship, may ilang plano ba to travel? Kahit long or short distance travel. May ilang plano para mas mapalalim ang relasyon or maybe yun yung pinaka-advice, mag-set na kayo ng mga intention nyo together kung ano yung gusto nyong marating pa sa mga susunod na yugto na ito. Yes po, mag-create kayo ng mga bago. Why not? Especially kung matagal na rin ang relasyong ito at medyo parang naiinip na kayo. Try something new, something different. Yes. Oo. Ayun yung nakukuha ko dito. Bumuo kayo ng mga bago. Unang buwan, totoo naman. Unang buwan ng taon, January 2026. At maging open pa rin sa bawat isa. Okay, heart-to-heart conversations na napakahalaga. Patuloy kayo nag-grow, guys, kahit pa sa mga pagkakataon na pakiramdam nyo, walang masyadong enerhiya sa trabaho or sa relasyong ito. Pero umaandar, seryoso pa nga. On a soul level yung atake. Malalim. Yes po, andito yung mga dahilan, may purpose. Pero, ayan, sabay lang kayo ha, sa ilang emosyon na ito. And on fire, laban sa buhay. Ito yung umaangat na guidance unang buwan ng taon January 2026 para sa inyo, Gemini. Hi Cancer, January 2026, unang buwan ng taon, kamusta kayo? Happy New Year! Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Cancer, energy check tayo. Anong kailangan nyo marinig? Sa pagpasok ng bagong taon na ito, guidance para sa mga Cancer na maring makapakinig, ano nga asahan nila? January 2026 po. Cancer energy, message. Ano kailangan marinig? Di ba nagtatanong, may bumagsak na? The Ten of Swords, reverse. Nine of Wands, reverse. The Hermit is in reverse. So, may ilang reversal na baraha, hindi ibig sabihin, hindi na agad okay. Okay, meron lang itong kalakip na mensahe. Add lang tayo, Cancer, para sa mga Cancer. Paisa-isang bumabagsak. The World. The World. Or the Universe, rather. Unang Pia words back natin yan ngayong taon. The World or the Universe. The World, guys. This is a great sign na merong success. Ano man yung pinupush nyo ngayon pa lang, unang buwan, or ipupush nyo yung mga New Year's goals nyo dyan, resolutions. Ayan, New Year's resolutions nyo. Ano ba, meron ba? The World, travel. Or pagdating sa ilang gusto nyong tapusin, ayusin, kumpletuhin. Yes, hindi yan imposible na ma-achieve nyo po. Completion card yan, guys. The Five of Wands, paisa-isa. Okay. Ang ganda na no? Okay na si The World. Okay na to pero may ilang challenges lang ako nakikita. Mag-a-add pa po ako.
Challenges, especially the world, yung salitang world, worldwide. Couples in a relationship. Urong natin kayo. Long distance, mga nasa LDR. Doon pa lang sa salitang LDR, hindi na siya madali. Oo. May ilang challenges, battles, struggle, merong ilang distance. Yun na nga eh. I mean, sa salitang distance, parang hindi lang siya distance, pero parang dumidistansya or may distansya, disconnected, detached, yung energy, gusto lang munang mapag-isa, sino sa inyo yan? Parang nakukuha ko enerhiya. Tayo pa ay live na live sa Mashakina, nakikinig ba? Pero, ayun. So, reversal ha, pwede itong sa'yo mismo or sa iyong kapareha. For couples, na hindi masyadong dama ang enerhiya ng kapareha, pero nandito, hindi man ramdam, physically or emotionally distant man yan, maiwan ko nandito po ang love. Ay, dito ang pagpapahalaga. Walang tamis to, guys. Sobrang mag-a-apply itong bumabagsak na ilang baraha sa inyo astrologically since ang daming nag-highlight sa inyo mga 7th house right now. Si Venus, the planet of love. Speaking of love, beauty, attraction, nasa inyong 7th house of relationship. Yes, kaakibat yung ilang challenges at pagiging distant, pero andyan yung love. Hindi maikakaila yun. Si Mars, the planet of energy, is also in your 7th house. So, talagang maaring mas lumalamang yung enerhiya ng pagiging Cancer nyo. Meron nagiging aloof. Or, yun nga, parang andito sa comfort zone, sa little shell. Na okay lang naman kung hindi pa ready, kung talagang merong pinagdadaanan physically, mentally, emotionally, or even financially, ang isang Cancer, then, doon na lang muna. Huwag niyong masyadong ipilit. Okay, huwag niyong bigyan ng control. Pahinga muna, hinga. Let go. The Nine of Wands. Release. Let go of alin. Itong worry na aking nakikita. Let go. Bitawan niyo muna itong ilang laban na parang ang hirap sa ngayon panghawakan. Okay lang yun. Hindi niyo kailangan panghawakan lahat-lahat sabay-sabay. Okay? Pahilumin muna ang kailangan pahilumin. Pagalingin ang dapat pagalingin. The Ten of Swords ay naka-reverse. Meaning to say nito ay meron talagang healing. Pero iba-iba po tayo sa proseso ng healing. Kung paano kayo gagaling. Kung talagang meron kayong 10-10 actually, no? 10 of Cups, 10 of Swords, 10-10 ang rating. Pakita natin sa live. Timing lang to, guys. The world. Tinapos tayo dyan yun. Yung pinakamagandang indikasyon yan. Naayon sa inyo ang mundo sa tamang pagkakataon. Umiikot yan, ups and downs, highs and lows, sasabayan nyo to. The Hermit, the King of Wands, umangat someone professional, a counselor, mentor, health advisor, financial advisor, anumang pinagdadaanan nyo sa buhay, physically, mentally, emotionally, meron kayong gabay. Di kayo dito nag-iisa, merong pwedeng sumuporta. Or kailangan yung sundin na lang muna itong mga taong ito. Kahit sa simpleng pagpapayo, humarap kayo, kumuha kayo. Oo, lalo kung parang feeling nyo, andito pa rin kayo sa laban ng buhay, na parang ang hirap malagpasan. Okay. Yes, yung commitment nyo is being tested for some of you, pero part yan ha. Part of growing up. Sabi ko nga, part ng inyong connection para sa higit nyong paglago. Yes po. Ganun din sa mga single, guys. Okay? Lalo kayong nagiging malakas. Lalong na-strengthen yung kayo mismo bilang isang individual sa relationships, family, sa work. Oo. So, unang buwan ng taon, may hugot agad tayo. Cancer, ganun.
As a Cancer myself, pahinga lang din kasi baka ganyan din kayo kay Moonchild ngayon, medyo hindi maganda yung pakiramdam natin physically, may mga sipon, ubo. Sino mga inuubo? Dala yan ng holiday, medyo napagod tayo. Baka ganun to sa ilang laban sa buhay, sa ilang commitments, work, family, sa ilang party, events na napuntahan nyo. So, take it easy, the Hermit. Isa lang yung iniiwan guys eh. Kayo lang muna. Pahinga. Pag may time, hinga. And then, ayan, unti-unti, mabubuhay ulit ang iyong mga enerhiya. Lalo kung tutulungan nyo ang inyong mga sarili, of course, na magtuon na lang muna sa kung ano yung dapat. More on self-care and self-love. Okay? Bago tayo tuluyang mag-push at mag-grind ng bonggang-bongga sa mga adhikain or hangarin nyo pa sa buhay. Pero ang ganda dito, andito pa rin yung kagustuhan nyo na merong makumpleto or ma-achieve, sabi ko nga, the world, na sumakses. Pero sa paraan na kaya nyo, hindi nyo kailangang ipilit. Unti-unti, take it easy. Take everything one day, one step at a time. Okay? Ganun yung nakukuha natin. Pero pagdating sa love, kahit medyo low-key, again, Venus, Mars right now is traveling your 7th house of relationship. Partnership, kung hindi mag-apply para sa mga merong negosyo or matatawag na partner in life, may something ganda dyan guys. Kahit sa mga pagkakataon na feeling nyo mababa, may magaganda. Nagiinit ang relasyong ito or ang partnership na ito or ang inyong mga buhay negosyo. May something hindi lang ganda pero good luck. I-claim na natin. The world, this is a great sign po na merong success. Okay, again, success. Cancer, patuloy lang din kayong maging bukas pa rin. Kahit sa mga pagkakataon na feeling nyo, gusto nyo lang mapag-isa or mapagnilay, mapag-isip na okay lang naman. Pero huwag niyong hayaan ng sarili. Okay, huwag niyong hayaan ng sarili na manatili kayo doon. Kailangan tulungan daw natin ang sarili, syempre pa, na unti-unti ay bumangon doon sa pakiramdam na hindi tayo okay pa, na harapin ngayon. Okay. Diba may hugot? January pa lang tayo. Pero, Laverne tuloy lang. Sabay kayo sa ikot ng mundo, the world. Patuloy na umaayon sa inyong buhay. Pero sa the world, meron bang travel? Travel ang ilan sa inyo ngayon pa lang, unang buwan ng taon. O iniisip na pagbiyahe. Kahit plano, simpleng ideya, sa Jupiter, babanggitin natin si Jupiter, the planet of luck, abundance, wealth, travel, still currently nasa inyong mga sign Cancer. So, hindi nyo pa man yan ramdam kasi naka-retrograde pa rin si Jupiter eh. Kaya marahil umangat dito yung mga sitwasyon na parang ang baba, ang low-key, hindi natin pa masyadong ramdam yung biyaya. Pero unti-unti, huwag kayong mainip. Healing, claim natin Basta sundin nyo lang yung mga payo ng profesional. Hindi professional na advisor si Moonchild sa health. Pero lalo pa kung meron kayong pinagdadaanan sa inyong mga kalusugan. So, papahinga rin daw pag may time Oo. Note to self to kay Moonchild. Pahinga rin daw tayo pag may time. Paano nga naman natin magagampanan yung mga gusto nating ma-reach? Yung maibigay natin, maipakita natin sa mundo. Kung kayo mismo sa inyong mga sarili, ay pagod na pala. So take it easy lang. Pagaling muna, pahilom, pahinga. January 2026 guys, ito yung umaangat na guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig para sa inyo, Cancer. Hi Leo, January 2026, unang buwan ito ng taon. Happy New Year. Grabe ka na 2026. Ay, nagsisimula pa lang. Late na ang upload na to. Paano na? Hindi pa natin nasisimulan. By the time na mapanood mo ito, January 6 na. Oo, pero ito na. Kuha lang tayo ng ilang guidance. Medyo naging busy kasi tayo.
nitong holiday. Pero, Leo energy, kamusta kayo sa pagpasok ng bagong taon na ito? Anong kailangan yung marinig? Guidance para sa mga Leo. Message? Taong ito. Okay. May gustong mga bumagsak, hindi natin pipigilan. Isa-isahin po natin. Si King of Cups medyo nakaganito, no? Very upright na natin yan. Five of Wands, the Star, the Magician, Seven of Swords. Okay. Ang dalawang manifestation card, pagtabihin natin. Both reverse. Mag-add pa ako. Ay! Apakasipag nito, simula nang mag-live ako, tayo po ay live na live. Sa tanungan session, kanina pa bumabagsak. Si Three of Swords, pakita natin sa live. Ayan. Hindi kailangan katakutan o ilaliman. Hindi po isang medical advisor si Moonchild. Could be physically, mentally, emotionally, financially, I will be honest, merong ilang kulang. Parang meron ding ilang nasasaktan. Or hindi masyadong maalwan. Again, tayo po ay general reading. Just only take what resonate. Depende ito kahit pare-pareho kayo ng sign. As a Leo, magkakaiba po ang bawat isa. Depende kung saan kayo nag-iiwan ng higit ng prioridad sa buhay. Halimbawa, kung ito ay tungkol sa inyong kalusugan, hindi isang medical advisor si Moonchild. Maybe this is a sign. Since andito tayo, new beginnings, new year, fresh starts, why not? Magandang pagkakataon daw ito, Leo, to set your intentions. Kung ano yung gusto nyong ma-reach pa. New Year's resolutions. Mag-set kayo, magplano para sigurado. Nang walang pressure. Okay, iisa-isahin ito. Nang nasa balance, sabi ko nga, si King of Cups kasi nakaganito eh. Parang may ilang imbalances rin. Marahil, kamusta kayo? Tanungin ang sarili ha. Sa part na ito, of course, kayong higit na makapagsasabi. Listen to your intuition. Listen to your body, guys. Physically, mentally, okay ba kayo? Kasi parang meron ako nakikitang pagkapagod. Or, ito na nga yun. Ang pinaka-advice, health-wise, or i-priority nyo naman yung kayo mismo, more on self-care, self-love. Oo. Or meron kayong kailangan ayusin, kumpunihin, linisin, mag-declutter, mag-ayos naman. Alam nyo, parang message din to kay Moonchild as I have my Leo as a rising sign. Ayan. Parang merong ilang kakulangan. Dalawa lang naman ito. It's either merong nakukulangan or nasosobrahan. Balance is the key. Na hindi madali, Leo. Kasi hindi naman tayo perfect. Pero uunti-untiin daw ito nang walang pressure or hindi kayo na-overwhelm. Samahan nyo ng merong galak. Kumbaga, may saya. As a Leo, naturally, yung placement nyo ay very magaan. Happy. Yung halimbawa, yung gusto nyong ma-achieve physically, alam nyo, parang hindi bagay magpayo. Hindi bagay magpayo si Moonchild sa mga ganito health-wise. Sa akin talaga manggagaling. Yung mag-enjoy kayo ha, kung paano kayo magiging healthy pagdating sa fitness. Halimbawa, sa pag-yoga or pag-zumba. Yung ganun ba? Kumbaga parang nagiging masaya din kayo. Happy lang. Nang walang pressure na kailangan nandun na kayo sa resulta. Unti-untiin. Take everything one day, one step at a time. Okay. Actually, isa lang iniiwan ng baraha dito. Pero ito'y may solusyon, resolusyon, anumang pinagdadaanan nyo. Unang buwan pa lang ng taon. Lalo pa for some na nag-start talaga from day one, yung ideya na yon na parang talagang zero from scratch. So, kung nanaisin nyo lang naman, magplano daw kayo para sigurado isulat nyo yung mga intentions nyo. Baka makatulong, maring makatulong, malaking bagay. Okay, let go, release, ganun din yung nakikita natin dito. Release of anything or anyone that no longer serves you or serve
a purpose sa iyong buhay. At kita mo may 3 espada dyan. May ilang hindi makatotohanan akong nakikita. Be practical din, realistic, and be truthful sa kung anong tinatakbo ng sitwasyon o relasyon. O yung ikaw mismo, maging totoo ka lang sa kung anong kaganapan ngayon sa iyong buhay. Kasi wala tayong higit na minsan kalaban kundi tayo lang din. Okay? Pero tulungan lang din ha, King of Cups, sabi ko nga, kasi King of Cups kasi may tendency with 5 of Wands, I feel na medyo, baka naman medyo umangat yung pagiging perfectionist na kailangan dapat ganito, pulido, na hindi ako magkakamali. So take it easy again, walang perfect. Okay lang, unti-untiin. Mag-enjoy. Enjoy niyo yung journey. Trust the process. At syempre pa, patuloy na samahan ito ng manifestation. The Star, the Magician. Dream, believe, survive ang atake pa rin natin dito. Starstruck. Kahit pa sa mga pagkakataon na feeling nyo imposible na moonshot. Taon-taon na lang may New Year's resolutions ako. Hindi yan imposible. Kailangan mo lang maniwala. At pagkatiwalaan ang proseso, ang progreso, meron. Aandar. Ito nga sabi ko sa inyo, may solusyon, resolusyon, merong healing, dadaan kayo sa recovery. Hindi lang siya agad-agad para sa lahat. Iba-iba tayo dun, okay? Walang overnight success. Manifestation, iangat mo na ito, hindi lang sa mga tala, the star is here. Pero syempre pa, pagdating sa inyong mga faith, maging ano pa man po ang inyong religion, patuloy na samahan ng dasal ang inyong mga adhikain or mithiin. Hindi lang ngayong buwan, pero sa mga susunod na yugto na ito ng iyong buhay. Ito yung umangat na guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig. Unang buwan ng taon, January 2026, Leo. Hi Virgo, ito na po ang inyong reading January 2026. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Unang buwan ng taon, anong kailangan nyong marinig? Ano nga asahan nyo? Virgo energy, medyo late na to guys kasi nga medyo naging busy tayo. Itong mga nakalipas, holiday season, Happy New Year sa inyo Virgo. Anong kailangan nyong marinig? Kuha lang tayo ng ilang messages. Minsaheng gabay po. Message, Virgo, January 2026. Okay. Sige. Tingnan muna natin. Alam nyo, shuffle natin mabuti ang mga sitwasyon. Kuha pa ako ng 1, 2, 3. Okay. Sige, ilalaban natin ito. Kasi magkasunuran lang kayo ni Leo pero okay. Meron ako nakikitang connected sa past na umaangat or may pagbabalik, panunumbalik, kahit sa simpleng pakiramdam, pag-reminisce, pagbabalik tanaw. Someone from the past, guys. Relationship-wise, could be an ex-lover, ex-friendship, exes. Ay, sitwasyon, tao, lugar na konektado sa nakaraan. Ito'y pwedeng sa inyo mismong pakiramdam, kahit sa simpleng pakiramdam na pwedeng umangat ngayong buwan. Maaring, I feel for some of you, higit na magiging emotional or extra sensitive this month, magiging reflective yung energy. At the same time, happy. Andito yung security, stability, yung comfort, balance naman. Although, lalo pa for some of you, tayo ay general reading na merong ilang pinagdaanan from the past na hindi nagiging madali. Or somehow, up until now, ay ramdam nyo itong pain na ito. Merong hindi. Actually, umaangat yung energy nyo, the Magician.
So, medyo overwhelming yung messages. Hindi masyadong okay physically, mentally, emotionally, financially, I will be honest. Something painful. Kita mo 3 espada yan na nakasaksak na napakasipag bumagsak today, mapanakit ang baraha, umagang-umaga po. Habang binabasahan ko kayo, pero okay. So, tutulungan ng sarili. Siyempre naman, una't huli, walang ibang makakatulong sa atin ng higit kundi ikaw mismo. Sana, ano man tong mga, if ever mag-apply po meron talagang hindi kagaanan kayong pinagdadaanan sa relasyon, sa kaperahan, pamilya, naway unang buwan, mabuhayan kayo ng enerhiya na merong pag-asa po. The star is here din. I'm getting a message na merong hugot tong barahan nyo. Para sa ilan, I feel na merong pinagdadaanan right now na hindi madali. Andito na lahat, guys. Tayo po ay general reading. Of course, just only take what resonate po. Physically, mentally, emotionally, financially, andito na lahat. Depende sa situation. Pero patuloy kayong maniwala na kung ano man tong, especially mga hindi kagaanan na pinagdadaanan ng ilan, yan po ay merong dahilan, malalagpasan, mapangahawakan. Walang ibabato sa inyong universe, unang buwan pa lang ng taon, grabe ka na 2026, pero parang merong ilang, kahit sa simpleng pakiramdam nga, no, parang bumabalik nagbabalik tanaw, or parang nagto-throwback, flashback, yung mga hindi madali or even masasakit, traumatic experience niyo from the past. Oo. Or ito nga, baka sa present pa lang ito nararamdaman ng ilan eh. January 2026. So take it easy. Napakagandang pagkakataon ito. Una't huli guys, piliin niyo ang inyong mga sarili. Masyadong seryoso na kukuha kong baraha sa inyo. So maybe this is a reminder, a message na kailangan marinig. To have fun, enjoy, relax. Paangatin nyo, baka kaya umangat po yung enerhiya ng nakaraan, nakalipas. Kung sino kayo from the past. Kung sino kayo nung maliit pa lang. The Six of Cups is here. Kung sino kayo habang lumalaki, growing up, nung bata pa kayo. Or yun yung pinaka-advice. Paangatin nyo yung para bang yung enerhiya ng pagiging isang bata. Yung pagiging merong freedom, childlike, free-spirited. Na kung ito mag-resonate right now na merong ilang sakit, I mean, hindi isang medical advisor sa Moonchild. Physically, mentally, emotionally, may ilang drama, hindi okay. Yung ideya ng isang pagiging bata. Di ba nung bata tayo, kapag tayo ay nasasaktan, kapag nadapa ka, Virgo, iiyak mo lang yan eh. Pero kinabukasan, parang ready ka ulit maglaro. Madapa ulit, nasaktan ulit. Yung ganyung energy ng pagiging young, childlike. Alam ko madaling sabihin yun, lalo't nang mamature ang mga situation. Very serious yung nakukuha natin sa baraha. Pero sabi ko nga, sana piliin nyo pa rin ang inyong mga sarili, okay? Maging practical, bilang kayo yung mga practical sign naman. Kung talagang medyo may struggle sa ilang connections, relationship, work, andito na lahat guys. Depende sa kinakaharap nyo ha. Kung parang wala naman yung seguridad Moonchild na aking na-mention. Hindi naman agad-agad makakamit yan, guys. Pero panghawakan nyo na po. Stay optimistic. Madaling sabihin na naman, pero walang mawawala kung patuloy kayong maniniwala na meron pong pag-asa. Okay? Unti-unti. Huwag kayong para bang as a Virgo kasi hindi natin nilalahat pero kaka-mention ko lang ito. Pero may tendency na minsan the King of Cups, yung pagiging perfectionist. So kung ano yung mga gusto nyong maayos, unti-unti sa sarili, sa inyong buhay, hindi nyo kailangan mainip or magmadali. Hindi magiging perfect ang lahat, okay? May ilan pa rin pwede kayong pagdaanan na kusot, or ilang glitch, ilang delays, ilang pain, part of growing up. Kumbaga, kailangan pagdaanan, para rin po yan sa inyo eh. Hindi nyo pa man yan ma-realize. Itong ilang stress na ito,
Okay, ay para rin po yan sa higit niyong ikinatitibay. Tumatatag kayo lalo, Virgo, sa relasyong ito. Or kahit kayo mismo, kung sino kayo. Alam ko, seryoso, pero maybe ito yung pinaka-advice din for some of you. Have fun nga, enjoy. Kasi meron, guys. Anong meron? Single. Papasok natin single kasi parang nakukuha ko yung enerhiya ng nasa isang pamilya na relasyon or sumabak na sa ilang hindi mga kagaanan sa pag-ibig. Yes po, nag-highlight ang love. Sa inyong reading ngayon, unang buwan ng taon, Virgo, na hindi madali pero para sa mga single and ready to mingle or baka andito pa kasi sa healing process. So, ganun din yung maiwan ko. Huwag kayong mag-inip, huwag kayong magmadali, take it easy. Pero hindi nyo rin naman kailangan ma-stock up. Okay? Hindi nyo kailangan magstay doon sa hindi madali. Enjoy. Have fun. Deserve nyong maging masaya. Paangatin nyo yung fire in you. Okay? Or maybe makakatulong po kasi yun na kahit paano ma-divert nyo yung mga isipan nyo, yung attention, yung focus nyo sa mas merong liwanag. Kahit ngayon lang. Monthly tayo guys, January 2026. If ever talagang mag-resonate po yung ilang messages na meron kayong ilang struggle right now sa buhay-buhay. Okay, stay optimistic. Mapa-love man yan or pagdating sa inyong mga passion, work, family, money, hinga. Okay, hinga. Nang makahinga sa ilang isipin na ito as a Virgo, one of the warrior kasi kayo, yung pag-overthink minsan. So, sabi ko nga walang perfect. Balance is the key. As long as alam nyo sa inyong mga sarili, nang walang pagkasobra, pagkakulang, binibigay nyo lang yung best nyo. Kalma, stay in the present. Kasi umangat din yung mga pressure dito na from the past, connected from the past. Okay? Be present. Kung ano naman yung ngayon, yun naman yung mahalaga. Patuloy lang kayong sumabay sa agos ng buhay na nandun yung paniniwala na patuloy na merong chance, okay? Merong pag-asa. The Star, the Magician, kayo na mismo yan, manifestation, na kanina pa rin bumabagsak. Panghawakan na ha, yung na-mention ko na security, yung comfort, stability, yung tatag sa inyong buhay. May hugot pa, Virgo. Ito yung umaangat na guidance advice. Unang buwan ng taon para sa inyo, mensaheng gabay lamang po, January 2026. Hi Libra, ito na po ang inyong reading, January 2026, unang buwan ng taon. Anong kailangan nyong marinig? Kuha tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo. Happy New Year, Libra. Libra energy tayo. Guidance, subukan natin maging straightforward. Message po para sa mga Libra. Unang buwan ng taon sa pagpasok ng 2026. Ano nga asahan nyo? Guidance advice para sa mga Libra po na maring makapakinig dito. Message. Patawarin po sa ilang ingay. Merong ilang gumagawa sa kapitbahay. May nagka-construction, umaga-umaga tayo. Okay. Nine of Pentacles. The Strength card. Okay. So, meron akong umangat po ang practicality, money, making opportunities, at the same time, yung ilang dahilan mo. Kung bakit ka patuloy na para mang may hugot agad, the Strength card. Yung mga dahilan mo, kung bakit patuloy kang bumabangon sa umaga at nagpo-push pagdating sa iyong mga buhay, paggawa, trabaho, maging ano pa man yan. Unang buwan ng taon, pinagsiset kayo ng intentions ng inyong mga New Year's resolutions ngayon pa lang. Ng inyong mga baraha, bumuo daw kayo ng pundasyon. Gaano man kaliit, kalaki ito, unti-untiin, ano ba yung mga gusto nyo pang ma-reach or ma-achieve in the long run? Or yung meron pang long term, syempre pa, hold your vision. Huwag kayong pangunahan ng kung ano mang pangamba
o pakiramdam na baka hindi na, wala na. Meron akong nakikitang, of course, pag-asa, guys. Patuloy kayong merong progreso. Hindi nyo pa man ito maramdaman totally, pero umaangat yung pagiging leader-like, entrepreneur, boss-like energy. Andito ang lakas. Maaring para sa ilan, ito kusang umaangat sa inyong mga kahit sa simpleng pakiramdam. Kumbaga, work kung work, practicality, parang nagiging realistic yung energy, eyes on the prize. Meron kayong ilang goal eh. Meron kayong gusto makitang resulta na ang ganda. Claim natin, the strength card umangat na. You will have that extra energy para mas higit yung magampanan yung ilang obligations. Lalo pa kung kusa talaga itong aangat this month. First month of the year, yung sense of responsibility na parang kailangan meron kayong magawa. Meron kayong something matapos, masimulan. Yes, kasi andito nga rin ang inyong mga dahilan. Ano yung dahilan? Of course, yung pagpo-provide para sa mga mahal mo, mahalaga sa'yo. Sinong mga lakas mo? Sino bang lakas mo? Sino yung, well, at the same time, kalakasan at kahinaan? Maging handa ka. Mag-set ng intentions at magplano. Hold your vision. I see long-term opportunities, positive possibilities para sa inyo, especially po pagdating sa inyong mga career or mga ambition na gusto nyo pang ma-reach talaga. Yan ay pwede nyong mapanindigan, mapanghawakan yung consistency. Or maybe yun na yung pinaka-advice. Dream, believe, survive na naman ng atake natin ito. Starstruck. Walang imposible, guys. Papunta na kayo doon. Sa resulta, yung bunga. Another reminder lamang po na yung bunga, yung resulta na aking nabanggit. Of course, at the end of the day, ay wala po sa mga baraha. Okay? Sa huli, everything's still up to you. It will be up to you. Sa patuloy na aksyon, desisyon na yung gagawin. Patuloy ka lang mag-show up, mag-showcase ng iyong natural na kakayanan sa showtime. Ayan, patuloy mong haharapin, gawin. Patuloy kang maging motivated, inspired sa bawat aksyon, desisyon at yan po ay pwedeng magdala sa'yo sa higit mong ikatatagumpay. Hindi lang ngayong buwan, pero sa mga susunod na yugto na ito ng iyong buhay. Or maybe kaya umangat si the strength card, pahinga sa inyong mga paraan, magpalakas, healing, I see healing, emotional healing, pagdating sa inyong mga buhay tahanan, pamilya, or meron kang gustong makitang ganda, or kagalingan, or meron kang kailangan ayusin, or i-priority rin pagdating sa inyong mga buhay tahanan, para sa higit na ika-comfort, ika-secure, or ika-tatatag ng mga mahal mo at mahalaga sa'yo. Ito yung umaangat na guidance advice messages para sa inyo. Unang buwan ng taon, January 2026, Libra. Hi Scorpio, January 2026, unang buwan ng taon, Happy New Year. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance advice messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Simulan na natin. Energy check tayo. Scorpio energy. Kamusta kayo, Scorpio? Anong kailangan guidance advice po ang marinig ng mga taong ito sa pagpasok ng 2026? Mensaheng gabay po para sa kanila. Message po. Guidance, Scorpio. Anong kailangan marinig ng mga Scorpio this new month? New month, new year, new beginnings, Scorpio energy. May gusto kong umangat, hindi natin pipigilan. Subukan nating maging straightforward. Patawarin po sa ilang ingay dahil tayo ay daytime. May ilang construction sa kapitbahay. Okay. I-operate na natin ito. The High Priestess. Six of Wands, Queen of Swords, the World. I see completion, recognition, achievement, success. Kuha pa tayo isa. The Page of Wands, travel, limitless. You're being unstoppable, Scorpio. January 2026, nag-iinit
ang ilang eksena dito. The world or the universe rather. Meron bang ilang plano kahit sa simpleng pagpaplano, ideya, pakiramdam, travel, or kahit ano naman to, it doesn't matter kung long or short distance travel, kahit short trips lang. Meron ba? Parang mas lumalawak, mas nagiging or nag-expand yung pag-unawa nyo or kagustuhan yung meron pang mapuntahan, matutunan, makilala, or pwede itong kusa talagang ihain ng universe unang buwan pa lang ng taon sa pagpasok ng 2026, limitless. Page, new beginnings, new page, new chapter, new connections. Why not? Kahit over the net, the world, the Queen of Swords sa paggamit ng inyong mga boses, through connection or through chat, why not? Halimbawa, if this is about your career, umaangat dito. If ever itong company nyo ay konektado sa ibang bansa or meron kang ilang clients sa ibang bansa, meron akong nakikitang success at money-making opportunities, guys. Hindi ito yung pagkakataon, unang buwan ng taon na maging secluded ka or maging mahiyain or hindi mo mapaangat yung iyong presensya. Napakagandang pagkakataon ito, Scorpio, na mapaangat mo yung ikaw mismo. Show up. Show up. Kahit yung mga presence niya lang nga I feel na higit kayong makikita ngayon, mapupuna, mapakikinggan. Parang hirap niyong hindi mapansin. First month of the year. Yes po. So kung meron kayong mga gustong i-present na something, proyekto, sa isang kliyente, tao, or kung naghahanap kayo ng trabaho, bagong trabaho, napakagandang pagkakataon, guys. Gamitan nyo yung inyong mga natural na abilidad. Meron kayo niyan. Hindi nyo pa man yan ma-realize po. Yung inyong katalinuhan at diskarte, umaangat po rito. Patuloy lang kayong maging, hindi lang sa pag-show up, okay? Pero yung pagiging totoo. Kung sino talaga kayo at kung ano yung mga kakayanan nyo, pwede nyo pang magawa. Okay. Meron ba talagang travel? Or meron kayong pinaghahandaan, inaayos, inaasikaso ng ilang papeles? Or connected, anything connected abroad, international? Kahit sa simpleng paglalakad lang ng ilang travel documents, visa, passports, dyan po yung pumapasok. Meron akong tagumpay. Merong paglalayag. Hindi malabo, January pa lang tayo, pero you can travel the world, yung eksena. Basta paangatin lang din yung enerhiya, yung pagiging hopeful. Okay, hopeful na walang imposible. Stay optimistic. At huwag maging unrealistic sa mga situation na gusto mong pang ma-reach. Okay? Sabi nga nila, kung mangangarap na lang din tayo, kahit sa simpleng pakiramdam nga ito, ay laki-lakihan mo na. The world, hawak mo na dyan ang mundo. Yes, umiikot yan, ups and downs, pero sasabayan. Wala namang perfect 6-10-6. So pagdating ito sa iyong serbisyong totoo, higit ka makakapag-provide or makakapagbigay or share din talaga ng something energy sa workman or sa ilang tao na mahal mo, mahalaga sa'yo. May pag-success, guys. Walang overnight success, pero kung ano yung nakikita mong ikaw ngayon pa lang, 6 months, a year from now, wala pong imposible na yan po ay iyong makamtan. Kung ngayon pa lang, syempre pa, ay bubuo ka na ng pundasyon at sisimulan unti-unti pagkakatiwalaan yung journey ng iyong anumang ginagawa. Yung bawat enerhiya na nailalabas mo, efforts, action, yung sipag, tiyaga, merong nilaga. Meron kang malalaga. Yes naman. Sobrang mangat din dito yung pagiging independent mo. Scorpio, yung kakayanan mong tumayo sa iyong sariling mga paa kasi kumpleto, Ricardo, ka na. Narito ang kakayanan. Kahit ikaw lang mag-isa or kahit ikaw lang muna.
Huwag mo lang pagdududahan, of course, sabi ko yung kakayanan mo at yung pakiramdam. Always trust your intuition. Follow your heart kung ano yung mga gusto mo pang gawin. Never doubt kapasidad mo sa iyong buhay paggawa especially o kung paano ka makakapagbigay. Unti-unti man para sa ilan magkakaiba tayo dito. Tayo po ay general reading. Pero higit kayo napupuna again, umaangat, nagle-level up, nag-i-increase ang mga bagay. Kahit pa sa mga pagkakataon for some of you ay nababagalan. Trust the process, guys. Hindi nyo pa man ito ma-realize agad-agad, pero tinitingala kayo, napapansin kayo, napupuna kayo. Yung inyong mga public image, na-appreciate kayo sa work man or pagdating sa inyong mga buhay relasyon. Ito yung umaangat na guidance advice messages para sa inyo. Unang buwan ng taon, January 2026, Scorpio. Hi Sagittarius, January 2026, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Late na to, alam ko. Medyo naging busy ang moonchild at medyo sinipon, inubo tayo. Bagong taon, sa pagpasok ng bagong taon. Grabe ka na, 2026. Ay, wala pa man, Pero ito na. Timing lang. Kahit na medyo late, ilalaban natin ito sa pagpasok ng bagong taon 2026 Sagittarius. Anong aasahan nyo? Guidance for you, message. January 2026 Sagittarius, message, advice po para sa mga taong ito. Gusto niya yun. The Lovers. Napakasipag. Tayo po ay live na live sa ating Black Up. Oo, kailangan black up. Umangat ang The Lovers. Meron dito nakapwesto The Lovers. Ay, may tanungan session every live. At dito, The Lovers. Ayan na. Add pa tayo ha. Buhay pag-ibig relasyon, no matter what your relationship status. Single ka pa man in a relationship. Sagittarius. Love, love, love. Love is in the air. Parang ganun. Okay. Especially for some of you na nasa long distance affair or relasyon, na in a way parang may pagka-miss akong nakikita couples in a relationship. Parang nami-miss nyo. Ay, dito yung cravings. Cravings? Why not? The strength card. On fire. May something lakas. Andito ang kalakasan at kahinaan. Although for some, I will be honest, maring merong ilang unexpected, the tower is here, mga pagkakataon na wala naman talaga tayong control sa kung anong pwedeng desisyon, aksyon ng bawat isa sa inyo. Couples especially, okay, again. Pero this is something, ayan, pag-iisipan if ever mag-resonate na parang merong ilang sudden ganap, events na hindi nyo asahan at hindi kayo magkasabay or umangat yung differences. Wala namang perfect sa relasyon. Maraming pagkakataon, umaangat yung pagkakaiba talaga. Pero una't huli, sabi ko nga, nakita natin. Love is the key. Pagmamahal. Ang mangingibabaw. Okay? Merong strength. Para sa ilan na parang, ayan, naninimbang yung nakikita ko dito, I will be honest. Pero, andito ang pagmamahal. Oo. O yun yung pinaka-advice. Alalahanin niyo ang inyong mga halaga sa relasyon. Tanongin ang sarili, napapahalagahan ka ba? O pinapahalagahan mo ba ang pag-iibigan na ito? Dahil kung hindi, ayan, do some reflection, guys. Contemplates, meditates, pinapagnilay-nilay kayo ng inyong mga baraha. Kung sino ang kalakasan mo. Yes.
Kasi para sa ilan, for some of you, tayo po ay general reading ha. Just only take what resonate. May hugot. May hugot. Unang buwan ng taon. Para sa inyo, Sagittarius. Yung love life, nag-highlights. Why not? May ilang exciting ganap, yes, but at the same time, medyo nakakapagod din. Exciting, but exhausting. Gusto niyo yun. The Fool. The Tower. So, take it easy. Kung medyo parang overwhelming talaga, Sagittarius. Iisa-isahin, ayan no. Magiging picky ka lang sa pwede mong ilabas, ipaangat na energy. Siyempre, higit kang maglalaan sa mga taong alam mong mahalaga sa'yo, mahal mo. At hindi dito sa ilang panandalian or hindi talaga nagbibigay diin or nag-iiwan ng seguridad sa iyong buhay. Alam nyo, may hugot. Pero, ayan. Other messages, kung hindi mag-resonate yon, single, paano naman kami? Single. And ready to mingle, ganun din yung maiiwan ko, guys. Take it easy. Huwag kayong magmamadali. Gaano man ka-exciting ang umangat na energy, hindi sa hindi magiging okay ang love life, or kung meron man kayong kinikilala kahit over the net yung energy sa ibang bansa. Huwag pasugod. Knight of Swords, the Fool. Okay, focus ka lang sa bawat pagdadaanan. Enjoy yung journey. Take everything one day, one step at a time. Kilalanin nyo muna ang bawat isa ng mabuti. Huwag nyong mamadaliin. Okay. Ayun yung pinaka nakukuha kong messages. Okay, kung hindi mag-resonate, wala moonshot. Wala dun. Sige, usaping kaperahan. Pagdating sa inyong mga income, money. I see money-making opportunity, guys. Maging klaro lang din po kayo. Magplano. Unang buwan, pinagsaset kayo ng inyong mga intensyon. Bumuo kayo ng pundasyon. Unti-unti lang din. Ganon din yung may iwan ko. Yes po. Ano ba yung mga gusto niyo pang ma-reach? Be clear, decisive dapat. Kasi dito parang medyo hindi pa kayo sure. Na okay lang naman, iba-iba tayo ng paraan or ng proseso. Pero eyes on the prize. Focus kayo sa kung ano yung gusto niyo pang mapuntahan, matutunan, ma-reach. Yan ay hindi imposible kasi yung enerhiya dito ay umaangat. Meron kayong lakas. You will have the strength para magampanan yan or mapanindigan. Yun lang, maging klaro lang. Kung nasaan ng mga puso niyo yung matatawag na passion, yung fiery energy, yes, kasi dyan kapag yung natural kayo sa inyong ginagawa, trabaho, or negosyo, Sagittarius, dyan din kasi kusang bubuka. Ano yung bubuka? Magbubukas yung opportunity para sa inyo, yung pinto ng opportunity. Okay? So, yung blessing of work andito, guys. Grind kung grind din. Palaban yung energy unang buwan. Lavan kung lavan na ang ganda. Okay, para dito sa kita. Ito maring kusang umangat din, guys. Yung ilang opportunity, it could be an extra work for an extra income, extra project. So, may blessing of work. So, hindi kayo mawawalan. Patuloy lang kayo maging bukas doon. Meron kayong lakas para yan po ay magampanan again. It could be unexpected. Sa mga pagkakataon na hindi nyo asahan, merong oportunidad. So, baka dyan kayo higit din maglaan ng enerhiya. Focus, may pagiging busy. Okay, moving forward ang energy, guys. At the same time, isa-isa lang po. No pressure, ha? Sa dami ng pwedeng, kahit sa simpleng pakiramdam, plano, tumatakbo sa inyong isipan, huwag kayong magmadali. Trust the process. As long as nandiyan ang puso nyo, yung love sa relasyon man, or yung passion, yung pagiging on fire nyo sa anumang aktibidad or pinagkakakitaan nyo sa buhay, wala kayong dapat ikabahala.
Okay, ito yung umaangat na may hugot pa. Unang buwan, January 2026, guidance lamang po para sa inyo, Sagittarius. Hi Capricorn, January 2026. Kamusta kayo? Ito na ang inyong reading. Happy New Year, happy birthday na rin. Nandito pa rin tayo sa inyong mga season. Capricorn season, Saan ba tayo? Saan ba tayo? Ano nang ganap? Kamusta kayo? Happy birthday na, kaarawan pa. Kuha lang tayo ng ilang guidance advice. Messages sa pagpasok ng bagong taon na ito, Capricorn. Ano nga asahan nyo? Mensaheng gabay po para sa kanila. Message? Capricorn energy, guidance. Ace. Both aces. New beginnings. New year. The Fool. New beginnings. Nagbibigay diin mga bagong simula bilang bagong taon. Okay. Add pa tayo. Okay. Tumatalon-talon. 9 and 9. 9. Gusto niyo yun? 9 of Swords, 9 of Cups, the 9 of Wands. Capricorn, the Star. Ace of Wands, Ace of Cups, the Fool. Maaring merong ilang nakahain sa harapan nyo, sa inyong mga lamesa ngayon, na hindi nyo alam kung anong uunahin. Ang daming ganap, mga bago. Something new. New project, or ilang new connections, new work for some of you, new love interest. Yes, andito na yun, na parang sandali. Unang buwan ng taon, birthday ko pa, tapos ang daming inihahain ng universe, hindi na ninyo alam kung paano kayo matutulog pa. The 9 of Swords. Pakita natin sa live, tayo po ay live na live. Ayan, huminga na ako. Take it easy, Capricorn. Actually, sobrang mag-a-apply yung ilang ganapan ngayon kasi bukod the Sun, nandito tayo, Capricorn season. The Sun is currently in Capricorn. Mars, the planet of energy, is in your sign then. Venus, the planet of attraction, beauty, love, is also in your sign. Mercury is in your sign. It's all about communication, connections. So, ang dami. At dito, nagiging challenging ang mga situation. Parang kaya pa ba? Parang nagiging test. May ilang test ang universe sa inyo. At dito, baka merong nakukulangan. Parang ang hirap ng masatisfy yung kayo mismo. Physically, mentally, emotionally, guys, hindi po isang medical advisor si Moonchild, pero hanggat kaya, pakiramdaman po ang sarili. Again, planet of energy, Mars, nasa inyong sign. Meron kayong lakas, meron kayong power para magampanan lahat ng to. Andito yun. Pero, yung enerhiya na yan, minsan, baka hindi nyo na napapakiramdaman yung kayo. Kasi meron kayong ilang obligations, responsibilities, na, teka lang, sandali, kamusta kayo? Yung enerhiya na yan ay napapagod din po. Tao lang din kayo. Okay, pahinga, magtulog. Deserve nyo to. Deserve nyo to, guys. Pahinga. More on self-care, self-love. Punan nyo rin yung para sa inyo, yung ilang kakulangan dyan. Magbigay din kayo ng something energy para sa inyong mga sarili. Or bigyan nyo naman ng something regalo ang inyong mga sarili. Kahit sa simpleng paraan lang po ng pagtutulog. Parang ganun yung nakukuha ko dito. But regardless doon, if ever, 999, it's all about learnings, lessons in life. Higit kayong nagmamature kasi +1 na dagdagan ng edad. Maging ano pa man ang edad nyo ngayon, pinagtitibay kayo ng panahon.
may pagkaseryoso. At the same time, yung stability. Yes po. Parang wala na kayong ibang hindi kakayanin pa sa aking nakikita. Parang buong-buo yung loob nyo dito. Or maybe yun yung pinaka-advice. Huwag kayong pangambahan ng kung ano pa man, ng ilang worry na baka hindi mo kayang mapanghawakan or magampanan yung ilang obligations na ito na inihahain sa iyo ng universe. Lahat ng mata ngayon ay nasa inyo. Maraming nakatingin, Capricorn. Yes po, umaangat yung the star. Kayong the star of the night. Nag-i-spark kayo, kumikinang kayo. Ang hirap nyong hindi mapo na ngayon. Kaya feeling nyo, kahit sa simpleng pakiramdam, overwhelming. Parang, sandali, isa-isa lang. Hindi mo tuloy alam kung ano yung unahin. Yes, guys, yes to opportunity, pero mag-yes ka rin sa iyong sarili. Okay? Kasi umangat talaga yung pagiging magnetic nyo, yung inyong mga charm ngayon. Or even, wag na, hindi ko na babanggitin. Kasi baka, yung appeal nyo, okay, na yung magdagdag. Kasi live na live po tayo. Pero, kasi si Black Up medyo mahigpit pero, yung worth, kung naibibigay niyo yung pagpapahalaga sa mga obligations na ito as a Capricorn, maring doble or higit na umangat din ng kusa yung sense of responsibility na kailangan meron talaga kayong magawa. Pero sana lagi mo rin, ito deserve na deserve ha, magpahinga, magpaspa, magpaganda. Baka yun yung pinaka-advice. Yung self-worth, i-remind niyo yung sarili niyo na kayo mahalaga din, okay? Mahalaga din. Kayo naman, kahit ngayon lang, deserve niyo to. Ayan yung pinaka-umaangat. Pero not the time, unang buwan ng taon ha, para mag-worry kayo or ano pang pangamba dito na baka, sabi ko nga, hindi nyo mapanghawakan. Sabi ko sa inyo, hindi nyo pa man ito ma-realize na pakikinggan na pupuna kayo or mapapakinggan kayo. Magandang pagkakataon ito to start something new kasi nag-highlight, new beginning, something new, yung approach nyo, try something new, something different. Mahirap na hindi mapuna ang anumang pwede nyo ipresenta sa trabaho. Or kung kayo naghahanap ng mga bagong trabaho, maganda pong pagkakataon ito na i-showcase yan. Okay? Huwag pagdududahan ang kakayanan. On fire. Kumikinang-kinang pa kayo, nag-i-spark, manifestation, ipahayag nyo na, tanggapin nyo na, stay positive, optimistic, iangat na lahat. Hindi lang po sa mga tala, syempre pa 999 connected din po ito sa pagdating sa iyong faith, maging ano pa man po ang inyong religion. Yes, iaangat ito sa ating nag-iisang creator, ang Lord, samahan ng patuloy na dasal. Lalo pa, for some of you, I feel nagsisimula talaga sa una, from day 1, day 0, from scratch. Samahan ng patuloy na dasal. Ang inyong mga buhay paglalakbay. Ito yung umaangat, alam ko may hugot na naman. Para sa inyo, January 2026, mensaheng gabay lamang po, Capricorn. Hi Aquarius, January 2026. Happy New Year! Kamusta kayo? Alam ko late na to dahil sobrang naging busy si Moonchild nitong holiday. Pero sana, eto na. Magampanan na natin ngayon. Timing lang. You will hear the right message at the right time. O diba, may dahilan na naman si Moonchild. Pero ito na, energy check tayo Aquarius. Ano nga asahan nyo? Unang buwan ng taon, guidance advice para sa mga taong ito. Message? Aquarius energy, guidance po para sa mga taong ito. Two of Cups, kita niyo yan. Umangat. Guidance, the Empress. Advice. Page of Wands. Paisa-isa. King of Cups, Four of Wands. Okay. Medyo private.
Low-key, ang aking nakikita dito, unang buwan ng taon, napagod din ba kayo? Ng holiday season, kita mo, the Hermit. Gusto niyo lang mapag-isa ngayon. May ganun ba, guys? Aquarius. Actually, right now, sobrang mag-a-apply itong bumabagsak astrologically since nag-highlight ngayon ng inyong mga 12th house. 12th house of healing, alone time, solitude. Gusto lang munang mapag-isa. Sobrang umayon sa mga barahan nyo, guys. Na okay lang naman. Baka ito kasi ay kusa nyo pong maramdaman or kusang ipaangat din ng universe para sa inyo na may pagkamababa ang enerhiya. Marahil ay pinaghahanda po kayo kasi papasok na rin ang inyong mga season, birthday season. So ngayon pa lang, unang buwan ng taon, bago kayo kumaharap sa higit na maaring maging busy kayo guys sa mga susunod na linggo na ito. So ngayon, nire-remind kayo ng baraha na hinga. Lalo kung nitong mga nakalipas din, nakapaskuhan, holiday season nga po, ay naging busy rin kayo sa work, sa ilang connections. So this time, kayo muna. I-priority nyo yung overall well-being nyo guys. Hindi isang medical advisor si Moonchild, simpleng card reader lang tayo. Ito maring sabi ko nga kahit sa simpleng pakiramdam, kusa nyong mararamdaman to. Na gusto nyo ng, meron ba kayo ng New Year's resolutions dyan? Idamay nyo si Moonchild. Health-wise, meron kayong gustong pahilumin, pagalingin, gustong mapaganda, ma-improve pagdating sa inyong mga health. The Empress card, maybe this is a sign. Ito na yon. Alin? Magpapahinga, magpapaganda. Na kanina ko pa rin na-mention, magpaspa, magpasalon. Deserve nyo yan, ha? Paghandaan ng mga situation. More on self-care po. Self-love na naman ba yan, Moonchild? Yes. Yes. Lalo pa for some of you, I feel, kung meron man kayong pinagdadaanan sa inyong mga health na hindi madali, meron ditong mas hindi isang professional si Moonchild, pero merong mas professional. Kumonsulta kayo. Huwag kayong mag-alinlangan. Pinapayuhan kayo ng barahan na magandang pagkakataon ito to do some medical check-ups first month of the year. Kung talagang parang baka binabalewala nyo na kasi to for some of you. May ilang blockages po kasi ako nakikita na hindi nyo nakikita yung liwanag. So, hindi kayo nag-iisa guys. The Hermit, this is someone professional na naman-mention ko. Mentor, a guardian, a counselor, an expert. Okay, magtanong, mag-research sa anumang pinagdadaanan nyo. Life in general na to ha. Tayo po ay general reading. Kahit pare-pareho kayo ng sign, as an Aquarius, magkakaiba po ang bawat isa. So, pag nilay-nilayan, depende ito kung saan kayo parang pakiramdam nyo may kulang or parang hindi nagbabalance ang mga situation. Okay, pagdating po ba ito, sabi ko nga, halimbawa sa inyong health, mag-set na kayo ng intention, ano yung gusto nyo ma-improve dyan. Of course, susundin nyo yung payo ng mga doktor, ayan. Or kung paano yung pang-araw-araw na routine nyo. Bumuo kayo ng plano para sa mas healthy, better version 2.0 na isang Aquarius ang aangat. Or kung saan nyo itong mararamdaman. Baka ito yung tahimik nyong ilalaban. Tahimik kayong magpapalakas, magpapaganda. Meron kayong paghahandaan kasi nga magbe-birthday kayo. Or ito, other messages sa love. Two of Cups, the Empress, the Four of Wands, couples in a relationship. Meron bang ilang secret affairs? Diretso, May ilang sikreto ako, naka-hide, nagtatago. Meron ba? Parang hindi mapaangat pa ang katotohanan na okay lang naman, baka hindi pa ready. Okay, meron ilang behind the scenes akong nakikita
na hindi pa ready na humarap sa spotlights or patago, palihim pa itong pag-ibig. It could be a secret lover or talagang merong ilang sikretong relasyon. Sabi ko nga, okay lang naman yan kung talagang hindi pa ready or hindi pa nagbabalanse ang mga situation. Ganon yung energy na nakukuha ko pagdating sa love, guys. May ilang blockages pa. Pero in time, maring mapaangat yung liwanag. Okay? Or talagang couples in a relationship, kung hindi nyo masyadong ramdam ang kapareha ngayon, dahil, sabi ko nga, very private lang yung energy, low-key. It doesn't mean na wala yung love, okay? Or wala na yung attraction. Andito pa rin yun. Hindi na yun mawawala. It's just that, maring gusto lang munang mapag-isa, yung enerhiya, mapagnilay. So, i-allow niyo yun. No worries, okay? Huwag kayong masyadong mapag-alala or mag-overthink na baka hindi na wala na. Kalma lang. Sabay kayo sa agos ng buhay. Hindi kayo nag-iisa, may ilang support akong nakikita, guys. Pamilya, someone older, mentor as I've mentioned, young at heart, ayan, kid at heart, umaangat din dito. Partnership, relationship, ang dami. Sa laban ng buhay, Aquarius, unang buwan ng taon, merong suporta. Kahit pa sa mga pagkakataon, sabi ko nga, yung enerhiya dito ay parang kayo lang. Parang nag-iisa kayo. Pero hindi po kayo mag-isa. Moonchild, hindi. Hindi yan totoo. Mag-isa lang talaga ako sa buhay. Walang kahit sino. Meron po. The Hermit ay dito. The Page of Wands. Connected po ito pagdating sa inyong mga spiritual faith. Maging ano pa man ang inyong religion. Meron kayong gabay. Isang indication that you are being guided, guys, and protected. Ito yung umaangat na guidance advice, messages na marahil kailangan yung marinig. Unang buwan ng taon, January 2026, Aquarius. Hi Pisces, unang buwan ng taon, January 2026, ito na po ang inyong reading. Anong aasahan nyo? Anong ganap? Sa bagong taon, Happy New Year! Kamusta kayo, Pisces? January 2026, guidance, energy check tayo. Para sa mga Pisces na maring makapakinig nito, message. Mensaheng gabay po para sa kanila. Guidance advice para sa mga Pisces, kung full na sila, hindi natin pipigilan. 9 of Pentacles, 4 of Wands, okay. 3 and 4 of Wands, tatabi na natin. The Sun, the 7 of Swords, the Hangman. Ano na to? Parang yung energy dito, guys, naging futuristic kayo. Ang ganda. Parang merong looking forward kayo sa mga pwedeng maganap pa. Sa mga susunod na taon, buwan ng taon na ito. Why not? Oo. Or ito yung pinaka-advice. Kung ano yung mga gusto niyo pang ma-reach or ma-achieve this year, ito, layo ng tingin niyo, guys. The 3 of Wands. Parang ang dami yung gustong mapuntahan, matutunan, madiscover pa sa buhay. The energy is giving. The sun is in reverse. The sun is still the sun. Si Haring Araw pa rin yan, ha? Marahil ay inuunti-unti nyo lang. Yung mga gusto nyo pang goal. Oo, yung ilang wish list nyo. 9 of Pentacles kasi ito na eh. Claim na ba natin? Ito na yung resulta. Yung outcome. Mamumunga kayo. Ano man yung pwede nyong pundasyon na mabuo ngayon pa lang. Unang buwan ng taon. Pero reminder lang na yung resulta, yung outcome, guys, na nakikita sa inyong baraha. Of course, at the end of the day, ay wala po dito. Okay, sa huli, everything's still up to you. It's up to you, guys, kung paano nyo ito bibigyan ng something action, decision, kung paano nyo pagkakatiwalaan ng sarili ang proseso na pwede nyong pagdaanan. Wala namang overnight, ay ando na sa resulta. Okay, sabi ko nga, looking forward kayo doon. Andito na ang celebration, happy, yung nakikita ko.
But take it easy. Ganun din ha. Huwag kayong magmamadali. Trust the process. Maganda na nagiging futuristic kayo, yung energy ngayon, pero kakalmahan. Be present pa rin. Stay in the moment. Ang mahalaga naman ay kung ano yung ngayon. Focus lang kayo doon. Ha? Unti-unti nyo pong i-achieve or tapusin, harapin yung mga kailangan. Ganon yung energy na aking nakukuha. Meron bang celebration? May ilang humahabol ba na ilang events, party, wedding, umaangat po dito ngayong unang buwan ng taon? Humahabol dahil hindi napaangat or hindi natuloy nitong nakalipas? May reunion ba? Reconnection? This month, yes po, umaangat dito. Oo. Or kahit over the net lang po ang connection, bilang si 3 of Wands ay narito. May hi and hello. Merong ilang celebration talaga. Kahit sa simpleng pag-uusap, connection, or social interactions po. Yes. Pisces. Other messages. The Sun, the Seven of Swords. May ilang nakahide. Ganin, rin to parang natatakpan yung liwanag. Or, in a way, why I'm getting a message? Kasi medyo nag 50-50 guys ha. Dito parang ready Buong buo yung energy nyo. At the same time, why not? Halimbawa, first 2 weeks ng January, very open, futuristic yung energy, looking forward, moving forward kayo. Pero last 2 weeks ng buwan, eto na. Medyo mag-rest kayo, mag-recharge, magpo-pause, or baka ito yung pinaka-advice. Okay? Na lalo pa kung talagang may ilang humahabol na ganap sa unang linggo, 2 linggo ng buwan. Tapos ito, medyo hindi naman kailangan laliman kasi si Haring Araw, sabi ko nga, ito naman ay kailangan lang ipahinga. The sun is still the sun kahit naka-reverse. Pahinga pag may time. Kung kailangan nyo munang i-rest din ang inyong mga boses. Parang ganito ito si Moonshot. I have my moon sign in Pisces. Parang paubos na yung boses ni Moonshot. Pahinga, okay? Kaya yung napapagod din. Baka hindi nyo na masyadong pakiramdaman kasi nga po, looking forward kayo sa maraming bagay. Pero take it easy. I-priority nyo rin daw po ang inyong mga sarili. Okay? It's okay to pause, maghang, magnilay-nilay, do some reflection. Parang ang dami nyo kasing kagustuhan din dito na ang ganda. Pero be present. Listen to your body, guys. Napakahalaga din yan. Oo. Kumbaga, mag-connect din kayo. Kung nakaka-connect na kayo dito sa mga tao sa inyong paligid, pamilya, relasyon, ilang connections, kumonekta rin kayo, mag-reconnect kayo sa inyong mga sarili. Physically, mentally, emotionally. Very important yan. Self-care, self-love. Okay, ito yung umaangat na guidance na ang ganda. Balance is the key. Nang walang pagkakulang, pagkasobra. January 2026 para sa inyo, Pisces.